DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. Lunas. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Saturday weekend at isang oras na discussion tungkol sa ating kalusugan. Samahan niyo po kami dito sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ellen Ibensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang internist at diabetologist na nagtapo sa UST College of Medicine. Siya rin po ay consultant sa De Los Santos Medical Center. I-welcome po natin none other than Dr. Limuel Tocayaw. Magandang gabi sa inyo, Doc. Ay, magandang gabi, Ella. At regular listener at sa Lunas tuwing Sabado ng gabi. Good evening po. Yes, magandang gabi na nga rin po sa mga nakikinig sa atin at nakasubaybay sa iba't ibang cable providers, gayon na rin po sa ating Facebook page na DZRH News. Maaari nyo rin pong i-follow at i-like ang aming Facebook page na Luna sa DZRH at Radyo Natin FM. Ngayong gabing ito, Doc, pag-usapan po natin diabetes complication. Pag-usapan muna natin, Doc, ang diabetes, kung gaano nga po ba rampant at gaano nga po ba ka-common itong sakit na ito? Ay, alam mo, Ella, kung meron tayong COVID pandemic, meron din tayong pandemic sa diabetes. Endemic, ang diabetes is already on epidemic proportion and it's growing every day. No, projection nga nila worldwide is about how many 300 something like 320 million. Yes. Worldwide, and a matter of 10 years may 330 projection. So ang dami nun. Oo, tsaka At, nakakabahala, tsaka, Doc, everyday, di ba? Nadadagdagan, sabi nyo. Nadadagdagan. In fact, dito sa ating Southeast Asia is one of the growing, fastest growing number of diabetic patients na dumadagdag every year. Ganon. Southeast Asia. So, kailangan, kasi, alam mo, Ella, hanggat di nagbabago yung lifestyle natin, maaring, if we don't really change it and we go back to basic, maaring, ganun pa rin ang trend. And we all know that hindi naman namamatay yung pasyente sa diabetes per se, kundi yung complication that can arise from being diabetic. Yes. No? For example, of course, kung type 1, dalawa lang naman yun na type 1 and type 2. Type 1 kasi ito yung autoimmune disease and can be ang insulin therapy lang ang treatment. Usually occur sa mga bata, Doc, or sa pagkasilang? Sa kadalasan, mga bata. Although meron na rin sa mga adults na nagde-develop eventually ng type 1. Okay. Or not very common, pero 90 to 95%. 5 to 10% lang yan of the diabetic population. Sa type 2, ang pinakamadami, about 90 to 95% diabetic worldwide are type 2. Ito yung brought about by different predisposing factors, no? Lifestyle, no? Genetics or family history, andyan yung metabolic syndrome, obesity, hypertension, and dyslipidemia,
and high blood sugar. And of course, andun yung mga tinatawag na gestational diabetes, ang diabetes that develops during pregnancy. People who have preponderance for high risk for diabetes are those who are sedentary, no? Na hindi nag-exercise, inactive. People who are overstressed, no? Tsaka may mga nagkakaedad din tayo habang tumatanda, tumataas ang risk na magkakaroon ka ng diabetes. In fact, sa mga data, mga edad for 30 to 55 or even 60, yan ang mga common, ang age na yan, 45 to 60, ang very nagpa-plateau nga yung incidence of diabetes. Okay. Sa age range na yan. Pero Doc, lahat po ba ng nadadiagnose na may diabetes nagkakaroon ng komplikasyon? Well, gandang tanong yan, no? But siyempre, may mga very rare siguro na wala talagang komplikasyon until they die of old age or other diseases. Pero I think majority had complications one way or the other, no? Alam naman natin yung complication starts from head to toe. No? From inside to the out, from inner to the outer, no? Outer to inner. So lahat halos ng organ pwedeng ma-involve, di ba, Eli? Tsaka, yes. Yun nga, of course we have to just, yung pinaka-common talaga na that can be a leading cause of death among people hindi lang sa Pilipinas, the buong mundo is of course cardiovascular death brought about by diabetes complications. Cardiovascular death and then heart attack, stroke, and not far behind yung kidney disease. Opo. Nabanggit nyo kanina, Doc, na may type 1 and type 2 diabetes. Parehas ba sila, Doc, na maaari rin magkaroon ng complication? Yes, Eli. Basta pag meron kang diabetes and poorly controlled, in the majority of them will develop complications. Opo. At isa nga po, Doc, yung unhealthy lifestyle kung bakit nga po nagkakaroon ng komplikasyon sa diabetes. Pero ito po ba, Doc, ay dahil mas lamang yung sa mga kinakain natin na matatamis at gayon rin po sa mga iniinom natin, Kasi karamihan nga rin po sa atin nag-extra rice. Alam mo, Eli, yung mga pasyente na mahilig talagang sa pagkaing matatamis, carbohydrates, no? Tend to gain weight easily, no? As they gain weight, they become insulin resistance. Yan ang initial step towards diabetes, yung insulin resistant. If you look at the natural history, halos majority ng mga diabetic patient type 2 develop insulin resistance before maapektuhan yung beta cell who eventually will fail to function properly, hindi masyadong gumana o pumalya dahil sa maraming kadahilanan, no? That includes insulin resistance. Pwedeng they develop diabetes once the beta cell function fail or pumalya na ang beta cell. Gaano po kabilis, Doc, yung pag-progress ng pagkakaroon ng complication once na ikaw nga po ay na-diagnose na may diabetes? Depende yan sa sa pasyente how they live their life as a diabetic patient. Are they able to control their blood sugar with medications, healthy lifestyle, and of course ang malaking factor din dyan yung genetic or family history. Kung sa genes nila meron silang lahi sa puso, mas mapapabilis ang maapektuhan yung puso. Kung kung lifestyle niya, mahilig
despite na being diabetic, nag-smoke ka pa, mas mabilis yung maapektuhan yung ating Baga. madaling maapektuhan yung mga ugat, Mm-mm. baga, at siyempre mas mapabilis ang complication sa cardiovascular system. Okay. So alamin nga po natin, Doc, ano nga po ba yung mga common at iba't ibang komplikasyon na dulot nga po ng diabetes sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid nga rin po sa atin ng Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! Standby at magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po programang Luna sa DZRH at RHTV. Kapartner nga rin po natin ang Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! Mahalagang paalala nga rin po, ang Nature C ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagpapatuloy po, Dok, ng ating discussion, diabetes complications, sabi nga natin, di ba, ang diabetes, walang pinipili yan, Dok, di ba? Mula ulo hanggang paa, sa labas o sa loob man, maaari ka magkaroon ng komplikasyon. So, ano-ano nga po ba, Dok, yung mga maaari nating bantayan na organs para nga po hindi tuluyang masira, ano? Well, maybe you're referring to mga macrovascular and microvascular complications, yung mga sa ugat, na malalaking ugat tulad ng puso, cardiovascular, cerebrovascular sa utak, at saka peripheral vascular disease sa paa. Yan ang mga tinatawag na macrovascular complications dahil sa mga malalaking ugat na taglay at nagpapadaloy nagdi-distribute ng dugo, oxygen and fuel, for glucose. And yung microvascular naman complication, ito yung sa kidney, diabetic retinopathy, nephropathy, sa sa ating mata, diabetic retinopathy. Hindi kailangan, maraming mga diabetes, unang naapektuhan din yung mata, Lumalabo ang kanilang paningin once tumataas ang blood sugar at pwedeng masira ang mata. Nagkakaroon sila ng diabetic retinopathy. Pwede rin magkaroon sila ng early onset of cataract and glaucoma and other eye diseases. Kasama Basta rin ba dyan, diabetic Dok, ka. yung mga pagkakaroon rin ng colorblind?
Yes, maaaring kasama na rin kasi vulnerable ka nga Mm-mm. sa complications kasi ang diabetes doon sa na sinisira niya yung blood supply, no, Mm-mm. by blocking the flow of blood in the artery, at saka nerve, no. Kaya isa pang yung nabanggit ko yung nerve, yung Oo. diabetic neuropathy na some time ago na discuss na rin natin, as another microvascular complications. So diabetic neuropathy, at pag binanggit natin diabetic neuropathy, hindi lang ito yung naapektuhan yung nerve supply and nerve innervation sa pa at kamay na nagkakaroon ka ng pamamanhid, tingling Mm-mm. sensation, or neuropathic pain. Kundi pwede ring maapektuhan yung mga inner organs, yung sa bituka, sa puso, yung tinatawag naming autonomic neuropathy or autonomic dysfunction brought about by damage to the nerve or neuropathy. Oo. Pero paano natin, Dok, ma-identify na yung nararamdaman nating panlalabo ng paningin may kaugnayan nga po sa diabetes? 'Di ba usually kapag nagkakaedad ka na rin, nagiging normal na, Dok, na nanlalabo rin yung ating paningin. Totoo yan, Eli, no? Pero pag kaya kami mayroon kaming diabetic patient Mm-mm. at nagko-complain ng panlalabo, hindi na namin pinapadala agad namin sa mga ophthalmologist. Kasi pag para malaman, kasi sila ang nakakaalam tungkol sa Oo. sakit sa mata, no? Yes. Kami naman diabetes lang namin ang namin, at kung merong komplikasyon man ng bawat organ Mhm. or inire-refer namin sa mga specialist, no, sa espesyalista. Kami bali ang primary care or primary doctor na nagmitingin sa pasyente initially. Oo. Now, pag heart naman, siyempre, andiyan yung mga cardiologists, no? Mm-mm. At saka sa heart nga, marami na rin mga subspecialty. Andiyan yung nag-subspecialty sa blood vessel or vascular subspecialty. Mm-mm. Andiyan yung nasa nag-invasive cardiology, no? Naglalagay ng mga stent, and andyan yung cardiology na tumitingin sa mga pasyenteng mayroong arrhythmia, no? At matibang iba't pang complication dulot ng puso. Mm-mm. Pero balikan na rin lang natin doon sa mata, Doc, ito ba ay nangyayari kapag bumababa yung ating asukal sa dugo o pag tumataas yung ating asukal sa dugo, yung panlalabo ng mata, Doc? Yes, both can affect the vision, no, yung pagtaas ng asukal ng dugo or sobrang baba ng asukal ng dugo. Sometimes nga kahit na mataas, at saka nakita ng ophthalmologist, hindi rin nila sukatan ng salamin. Normalize muna yung blood sugar mo, bumaba in such a way na nag-a-adjust na when totally adjusted na yung mata sa that level of blood sugar na normal, pwede kanilang sukatan na. Okay. So, let me just clear lang, Doc, na kapag ikaw ay may lahi nga po sa sakit sa mata, like sabihin natin glaucoma o cataract, maaari nga pong ito yung maging unang komplikasyon na tumama sa'yo at mas mabilis yung pag-progress ng komplikasyon na yon. Yes, Eli. Proven yan sa mga pag-aaral na ginawa ng sa Amerika, Europe, no? Yung DCCT studies, at saka sa Europe, yung UK PDS, United Kingdom Prospective Diabetic Study. Doon nila nakita na pag kinokontrol mo yung blood sugar to near normal level, no? In other words, you reach the ideal blood sugar target, talagang ang taas ng possibility na madidelay mo ang complication and even the progression of complications. And as a result, Doc, pwede talagang ikabulag ng pasyente.
Yes, pag pinabayaan mo yung blood sugar, talagang unti-unting, kaya nga sabi nga, it kills you softly. Softly. Killing me softly. And Oo. isang kanta yan na, na unti-unti ka eh. Yung iba, minsan, akala nila kasi, lalo na yung sa mata, Mm-mm. pag Normal tinanong mo lang. yung pasyente, kumusta yung mata mo? Okay naman, no? Ayun pala, medyo malabo-labo na. Oo. Yun pala, meron ng nag-uumpisa na yung damage sa eye, no? They will not consult an ophthalmologist until na hindi na sila nakakita, no? Mm-mm. Kasi ang mas maganda kasi pag early on na detect mo at nagawan mo na ng paraan, hindi ka abot sa mga more expensive tests and procedures na pwede mong kahidnatnan, no? Mm-mm. At pwede mo ikabulag. Irreversible kasi pag once nasira na. Ang mata, Doc. Mata, oo. Oo. So pagka the first sign na merong pagbabago sa vision mo, Mm-mm. and kahit minsan nga wala eh, it's better to be seen by your ophthalmologist Mm-mm. for check-up. Yes, Doc, di ba pabata na nga rin po ang naapektuhan ng diabetes? So, kahit bata ka, Doc, maaring tamaan yung mata mo as a complication ng sakit na ito. So, kung sakaling bata pa nga po, gusto niya na mas maganda pa rin yung aura niya, di ba? Hindi nagsusuot ng contact lens o di naman kaya ng salamin. Pwede bang ipa-laser yung mata kahit na diabetic? Pwede naman, Eli. Pero siyempre, andun pa rin yung kailangan kontrolin ng blood sugar pag diabetic ka. Those are just simple instructions, but nevertheless, very difficult for some patient to follow, no? Oo. Yung kontrolin ng blood sugar. Tama naman talaga, easier said than done, lalo na kung ikaw mahilig sa food, walang sedentary, walang masyadong exercise, and you don't adopt a healthy lifestyle like avoidance of smoking, regular sleep, no? Importante yun, Eli, and less stress. Anyway, Doc, alamin pa nga po natin, aside sa mata, na maaaring tamaan bilang komplikasyon ng diabetes, ano pa nga po ba ang maaari nating bantayan, sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po programang Lunas sa DZRH at RHTV. Third part na po ng usaping diabetes complications. Ngayon, Doc, alamin naman po natin, aside sa mata, ano nga pa nga po ba yung maaaring, isa pa sa common na maaaring maging komplikasyon ng sakit na diabetes? Puso na ba yan, Doc? Sa utak? Yeah. Bago ko pumunta sa puso at utak, banggitin muna natin yung madalas tayong nakaka-encounter ng mga pasyenteng may diabetic foot, no? Diabetic foot gangrene, kasi just recently I have one patient whose right foot was almost amputated, no? But almost, so ibig sabihin, Doc, hindi naman natuloy, na-save pa natin. Hindi naman natuloy, na-save kasi ang kagandahan ngayon kasi pag merong team na group of doctors who are into vascular line of specialty. Unang-una yung napakahalaga nun para malaman kung may bara na ba yung ugat mo sa puso, sa paa. No, it can establish through duplex scan and other tests kung may bara, no. Pag may bara kasi yan, lalo na kung ang bara ay very significant, more than 90%. Ang chances of diabetic foot going into diabetic foot gangrene and ultimately amputation is very high. But then again, kasi pag na-establish nilang may bara, meron na rin ngayong mga doktor na trained who are to do bypass, kumbaga angioplasty sa leg. They can do it in the leg. Medyo tedious nga lang. And just like the heart na halos dami ng almost parang very common na ngayon yan kasi marami na tayong invasive cardiologists who are doing angiogram and inserting a stent to restore or vascularize a coronary para magdumanda uli ng kanyang heart, no, by improving coronary blood flow instead of being exposed to risk of heart attack. That But can wait, cause Doc, death, opo. no? Going back lang po dun sa paa or gangrene, paano po natin, Doc, maiiwasan na hindi na nga po ma-amputate yung kanilang paa kung sakali nga pong ito nga po yung naging komplikasyon ng kanilang sakit? Yeah, yung importante, you go back to basic, no? Pag sinabi ko kasing basic, and then yung control the blood sugar, control the blood pressure. Why I say blood pressure? Mahalaga din yun. Blood pressure kasi can affect the large and small vessels pag nag-develop ka ng complications and even the capillaries. Kasi lumalapot nga ang dugo at pwede ka may stroke, heart attack, at yung sa paa mag-worsen yung obstruction of the blood vessel in the leg. So mahalaga yun. At of course yung cholesterol, ABC yan di ba? Yes. A1C dapat below 7, B blood pressure control at least 120/80, and C cholesterol, no? Especially LDL cholesterol mas mababa, yung HDL cholesterol mataas for good protection, and yung total cholesterol mo below 200, and of course yung triglyceride mahalaga din yun, dapat below 150. So LDL cholesterol usually doon nagpo-focus mga doktor para it should be below 100 pag diabetic, or kung may vascular complications, cardiovascular complications, dapat below 70.
from baseline. Yung sa pagkakaroon ng komplikasyon sa paa, Doc, yung gangrenous or gangrene, ito ba nagsisimula sa kanang bahagi o kaliwang bahagi ng paa at unti-unting kapag nagkaroon ka niyan, aakyat na hanggang sa umabot na sa tuhod. Kasi yun yung kadalasang nakikita natin, di ba, napuputulan talaga ng paa. Usually, Ella, kadalasan yan, both feet are affected pero mas malala yung isang paa. No? For example, yung isang pasyente ko, ang right leg ang naapektuhan. Depende kasi sa ano mo rin sa gamit, no? Kung maring hindi masadong nagagalaw yung right leg, lalo na kung ano ka, or especially yung mga pasyenteng may mga pasyente talaga na ang preponderance of getting diabetic foot is more on the one side of the leg, right or left. It doesn't matter really. Although both can be affected, but one part of the leg can be more serious or severe ang bara. Ito, Doc, nangyayari na parang biglaan na lang, Doc, na kapag once na ikaw ay diabetic, tapos na sugatan yung isa mong paa, tsaka mo rin lang matutukoy o malalaman na ikaw pala ay may lalo na komplikasyon na sa paa. Yes, Eli, ganyan ang nangyayari kung hindi ka papa-check up regularly. No? Kasi kung nagpapa-check up ka regularly at in-examine ninyo ng doktor, nagpagawa ka ng mga test na ganyan, katulad ng ABI, ankle brachial pressure, at saka yung Doppler ultrasound, and of course yung mas better yung duplex scan, no? Or arteriovenous duplex scan, mas maganda, lalo na kung duplex scan, kasi madidetect pa nila kung meron ka pang yung tinatawag na deep vein thrombosis, yung bang namumuong blood clot na akala mo wala naman, kasi minsan halos wala silang symptoms. Yung iba naman merong namamaga, may swelling, or namumula, or may konting pain, or may intermittent claudication. Yung bang pag naglalakad ka sa masakit. May establish mo lang yan kung magpagawa ka ng test, or makita ng doktor na ginawan ka ng study on the possibility na may defect ng leg mo. Yan maganda rin gawin, no? Lalo na kung matagal ka ng diabetic and elderly, para maagapan. Kung magkasugat ka man, madaling mag-heal ang sugat at saka hindi mag-progress into gangrene. Eto, Doc, yung pamamanas naman po ng paa, maaari bang indication yun na pasimula na yung komplikasyon sa paa? Yes, it can be an indication na pwedeng magkaroon. Kasi kung pagmamanas, maraming kasing dahilan din yan eh. Maring number one, kidney, no? Usually pag may kidney disease, isa sa naapektuhan yung pagkakaroon ng symptoms, yung pagkakaroon ng manas. Kasi hindi ka nagtatapo ng sufficient amount of water from your urine, no? Urine output is not good. Pangalawa, water retention ka dahil sa ibang kadahilanan like kidney, heart, or sa mga medications. May mga gamot ka ininom at mga kinakain. Pag masyadong maalat kinakain mo, nag-retain ka ng water. Pag may ininom kang certain medicine, like for example, sa mga diabetic, they're taking pioglitazone, nagre-retain yan ng water, nagkakaroon yan pagmamanas. Ganon din yung amlodipine. They're very known for that side effect. And yung lastly, yung mga poor venous return, may bumalik yung dugo, paakyat, ano? Kasi ganito yun, yung artery, yan ang pag-pump ng heart, bababa yung mga dugo, pababa, no? Dapat yung venous, yung veins mo are very good ang venous return. Para pagbalik ng dugo, paakyat, going to the right side of the heart at saka pulmonary artery, magandang balik ng dugo
Otherwise, nagkakaroon ka ng venous pooling. Ito yung mga nagkakaroon ng pagmamanas. Balikan pa nga po natin, Doc, iba pang komplikasyon at paano nga rin po ba makakatulong ang pag-take nga rin po natin ng food supplement like Nature C sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Last part po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH-TV. Ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! Mahalagang paalala nga rin po, ang Nature C ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagpapatuloy po, Dok, ng ating discussion, diabetes complication, isa nga rin po dito maaaring tamaan yung ating puso, Dok. So, paano po ito na-develop at paano rin po ito makakaapekto sa pasyente? Yes, very common ang diabetic complications sa heart, no? They develop cardiovascular disease or coronary heart disease. Ang diyan is common denominator yan with those with heart and brain sa utak, no, is atherosclerosis. Kakaroon ka ng tawag nating plaque formation that adheres to the medial artery of the heart or of the brain na eventually they obstruct or they develop thrombus that can obstruct the flow of blood.
So once the flow of blood obstruct the heart, the coronary arteries, lalo na yung mga maliliit na ugat, pero kadalasan sa mga major arteries, they develop heart attack or MI. MI or acute coronary syndrome. Kung hindi man, kung partial lang naman ang obstruction or hindi naman totally obstructed, they develop chronic coronary syndrome, angina, yung na laging sumasakit ang dibdib, pag napapagod, pag nag-rest, nawawala. Alarming yon. It can be an indication na bumabara ng ugat sa puso. Or sa utak, wala namang no such thing as angina, kundi nagkakaroon ka ng mini stroke, yung bang transient ischemic stroke, yung bang all of a sudden bigla kang naging makalimutin at nagkakaroon ka ng parang nautal, cannot speak, no? Just like my patient recently, nagkaroon ng stroke, wala sang verbal output, basic, or mga ganon, or nagkaroon ng numbness of the right side of the body, mga ganon lang, or other symptoms like pero temporary lang, transient. Within 24 hours it can be gone, no? Ang tawag diyan is mini stroke or transient ischemic attack, no? TIA. So those are indication na may bara na yung mga ugat, may bara-bara na. And this can be established by doing, you can have either invasive or non-invasive way, no? Like CT angiogram or MRI and angio, no? Yung or mga tinatawag nilang mga itong nuclear imaging, no, na ginagawa sa mga big centers sa Metro Manila hospitals. Or ultimately, they can have an angiogram, coronary angiogram, which is the test that they do to establish really kung ilang blood vessel, how many percent obstructed, at ginagawa nila ng immediate correction, no, or revascularization using a stent. And in non-invasive invasive cardiologists are doing this right and left nowadays, no, at maraming nasisave na yung mga na heart attack, dinala sa ER, almost dead, na revive. Ginagawa nila ng revascularization procedure, nagsasurvive sila, and they have a good results. Ayan, ganyan. And importante kasi sa mga diabetic patient, must have a regular or annual checkup, lalo na kung may mga symptoms. And you have to undergo, let's say, blood chemistry para ma-determine kung normal ang kanilang cholesterol, liver function, at saka yung kidney. And of course, yung 12-lead ECG, and 2D echo with Doppler, and yun ang pwede lang gawin as once a year kung meron kang symptoms. Yes, mahalagang bagay nga po, Doc, kapag regular tayo nagpapacheck up at sinusunod nga rin po natin yung ating maintenance medicine, sasabayan pa nga rin po natin ng healthy lifestyle, ano? Pero papaano naman po, Doc, makakatulong yung pag-take rin po natin ng mga food supplement, gaya na rin lamang po ng Nature C, para sa kaso po ng mga diabetes, at the same time, may komplikasyon na po. For example, meron tayong komplikasyon sa paa na for wound healing. Although not necessarily man ang gangrenous na yun, magpo-proceed sa gangrene, but eventually, yun din, ultimately, they can progress to gangrene. No? So usually, nag-start yan sa parang maliliit lang na sugat, parang cellulitis lang. Unti-unting hindi gumagaling na habang tumatagal. At lumalalim, no? Nagkakaroon ka na ng ulcer, wound ulcer. And minsan umaabot din hanggang buto, nagkakaroon ng osteomyelitis, no? So, diyan pa lang mag-aano ka na, magiging aggressive ka na, trying to re-establish kung ma-establish mo kung
pattern pa ba ang ugat, no? Okay pa ba ang nerve, yung nerve innervation. Yes. Kasi if these two problems arise, mas malala ang outcome. No, kasi talagang it will lead to gangrene. Sometimes weeks lang pagitan mangingiti na yung sugat mo once na blood flow is not really that good and nerve innervation is not good. So kailangan maagapan ng maaga. Although kung ano mo naman maalagaan with good wound care and magawan mo ng inatawag na debridement early on para matanggal yung mga scabs and dead tissue and aggressive in trying to establish circulation, prevent infection and other build up the immune system. Dito yung role ng Nature C. How we can build up the immune system using your vitamin C and zinc. Zinc alone is a very powerful help in healing the wound. No? What more kung dadagdagan mo pa ng vitamin C? So, They Doc, work synergistically. Opo, kapag meron na silang gangrene, kailangan double dosage na rin sila sa pag-take ng Nature C, Doc, since may zinc component ito. Yes, Eli, mas maganda increase mo siya 3 times a day and try to be aggressive in maintaining the wound clean and prevent infection by building up or trying to boost your immunity, yung immune system. Opo. Ano nga po ba, Doc, yung impact kapag yung nagsabay yung vitamin C at saka yung zinc component ng Nature C, para nga po sa mga may diabetes, saka nga po komplikasyon? Yun, they work synergistically, no? To boost the immune system. So maganda mas mapapabilis, Doc, yung paggaling or yung pag-recover? Pero of course, hindi lang yan. That's not the only thing that you have to do, but in support with your standard of care. At saka yung blood sugar control, blood pressure control, and cholesterol treatment. No? How about, minsan Doc, yung timbang, no? Mahalaga. Kasi iba, overweight, napakahirap gamutin ang kanilang sugat sa paa. Yan, hirap pag overweight. Kailangan magpapayat talaga. Paano naman po yung moringa component nito, Doc? Paano po nakakatulong? Yung moringa kasi nagtataglay yan ng rich source of vitamin D, B1, B6, B12 na kailangan ng nerve and folic acid na kailangan ng blood vessel, capillaries. So para para maganda talagang bigyan mong vitamin C sa mga pasyente. I mean yung Nature C sa mga pasyenteng merong mga poor wound healing, komplikasyon. Sa yung para ma-address yung panlalabo ng mata, Doc, alin ba dito yung soy science, yung moringa, vitamin C or zinc? Vitamin C and zinc. At saka yung vitamin moringa nakakatulong sa panlalabo ng mata. Okay. Ulitin na rin lamang natin, Doc, yung pag-take po nito. Pag-take nito is 1 capsule a day sa mga bata pa, young people who have no other problem, medical issue or comorbidities. Pag elderly, pwedeng twice a day, no? Kung merong acute problem, dahil 3 times a day, naubo, sinisipon, karoon ng COVID, yun may mga poor wound healing, na gangrene, pwede na increase, makatulong. But what is the best time, Doc? Umaga, hapon, gabi? 3 times a day after meals. Para sa mga yung once a day lang. The morning. Pwede rin naman bigay sa night, pero mas energetic ka kasi pag gusto mo energetic kasi morning. Sa day, during the day, inumin mo sa umaga. May
maaari daw po ba silang ikabahala, Dok, kung sakaling nagtitake na nga rin po sila ng maintenance medicine para sa kanilang hypertension, diabetes, cholesterol? Wala naman, Eli, kasi wala itong taglay na component na maaaring pwede mag-interact with the other medicines taken as a maintenance. Unlike other supplements na mayroong additional blood thinner, tapos inom ka ng mga newer anticoagulants, lalo na yung mga mayroong arrhythmia, atrial fibrillation, mayroong mga with history of stroke or deep vein thrombosis. Binibigyan niya ng anti-thrombotic medications, especially newer anticoagulants, NOACs, para ma-prevent yung pagkakaroon ng yung bang kasing deep vein thrombosis sa leg, pwede rin umakyat, magbiyahe, na parang sumakay sa dugo at pwedeng mag-obstruct sa lungs, i-develop pulmonary embolism. Pag nag-obstruct, acute medical emergency, pwede mo ikamatay, nahirapan ka huminga, masakit ang dibdib. Or pwedeng sa heart, no? You can develop cardioembolic heart attack, and even the brain, cardioembolic stroke. Okay, maraming salamat Dr. Limuel Takayaw sa inyo pong oras and information na binahagi sa amin ngayong gabing ito. Para po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyo pong clinic address and hotline number. I stand corrected, not cardioembolic, kundi thromboembolic stroke. Thromboembolic stroke. Yun. Ngayon, kung meron silang, dito lang ako sa De Los Santos Medical Center. Room 518, Medical Arts Building, E. Rodriguez Boulevard, Quezon City. Okay, maraming salamat once again sa ating internist at diabetologist, walang iba kung hindi si Dr. Limuel Takayaw. Yan ang nga rin po ang kabuuan ng ating discussion. Inyo rin pong nakasama Ella ni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito lamang po sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.